this video, ang pag-uusapan natin ay forms. This is the most common way para makapag-collect ka ng information. It doesn't matter kung anong klase yung business na meron ka. Very important na nagko-collect ka palagi ng information. Pwedeng meron kang products or services na in-offer, no? Pwedeng nasa e-com ka or meron kang brick and mortar business, real estate, pwedeng nag-financial financial advisor ka, network marketing, no, it doesn't matter. Very important nagko-collect ka palagi ng contact information for many different reasons. So, one good example is para makapag-follow up ka sa kanila. Okay, ngayon, paano mo magagawa yon? So, dito maraming ano no, maraming ways. Pero dito sa video na to, merong dalawang way para makapag-collect ka ng information. So, una ay dun sa landing page pa lang ay makakuha ka na ng contact information. So, tingnan natin dito, no? Ito katulad nito, no? Doon pa lang sa landing page, meron na sila kaagad na nagko-collect ng contact information. Katulad din nito, no? Marami tayong mga template dito. Okay, and pangalawang way ay kailangan nila mag-opt-in. Okay, so for example, ito kapag nag-click sila ng button, no, mapupunta sila dun sa second page. Okay? So, ngayon, sabihin natin na ang gagawin natin ay dun sa second page sila makakapag-fill up ng contact information nila. So, ngayon, ito yung gamitin natin na dito, pag kinlik mo yung preview, makikita mo kung ano yung itsura nung template nung funnel na magagamit mo. So, dito meron tayong dalawa. Ito yung homepage niya. Pagka-click nung button, dito sila mapupunta. Okay, let's say ito yung napili mo, no? So, click mo lang, add funnel, and then lagyan natin ng pangalan, no? So, for example, ay sabihin natin Cellnomics. Now, ganito yung itsura, no, ng ng form mo. So, meron ka dito, no, click mo lang yung funnels, meron siyang dalawang page, no, yung homepage niya at saka yung opt-in. So, pagka kinilik nila yung button dito, no, na alin man dito sa dalawa, no, sa tatlo, mapupunta sila doon sa opt-in page. Okay, so ngayon dito sa ano, sa first page ay let's say sabihin natin ang gusto mo mangyari ay gusto mo mag-add ng mga testimonial, no, yung mga previous na naging customer mo, previous na bumili ng products mo, no? Ang kailangan mo lang gawin, click mo lang yung let's say sabihin natin ano, no, dito mo gusto mag-add. And then dito gusto mo mag-add ng testimonials, no? Yan, puwede ka mamili, no, kahit alin dito yung mga template. So, let's say ito yung gusto mong piliin. Ayan, tapos puwede mo siyang bago-baguhin na, no? And don't forget to click save. And then dito naman ay pagpunta mo dito sa funnels, meron kang makikita dito na A/B test na puwedeng gagawa ka ng bagong page or duplicate. So, 'pag gagawa ka ng bagong page, totally ibang-iba yung i-split test mo. Kapag duplicate page, ibig sabihin meron ka lang konti na binago. So, sabihin natin duplicate page tayo, no? Tapos 'pag gusto mo na siyang baguhin, click mo lang yung edit step variation. Okay, so sabihin natin, no, na instead na ang gusto mong mangyari, instead na image 'to, gusto mong mangyari ay maging ano siya, maging video. So, ang gagawin natin, delete lang natin 'to, tapos mag-add tayo ng widget. Okay, tapos sabihin natin ilalagay natin video, no? So, sabihin natin youtube.com, no, kung ano man yung kailangan. Yan, lalagay mo lang diyan, no, yung video na gusto mong gamitin. Okay? So, ngayon ay click mo yung save. Ibig sabihin dito, pagdating mo dito, ay puwede niyang ano, no, puwede niyang i-test, no? Puwede niyang i-test kung sino yung mananalo. Ngayon kapagka gusto mo na sino yung made-declare na winner. So, puwede kasi siyang automatically, no, the best performer will be selected as winner or puwedeng ikaw mamimili. So, pero dito ang winner threshold, the number of visitors, kapag automatically, no,
ang number ng visitor ay 5,000. Ibig sabihin kapagka nagkaroon na ng 5,000 visitor yan, tsaka siya mamimili kung sino yung panalo. Kapagka manual naman, ikaw mamimili. Kunyari meron ka na, para sa'yo meron ng declared na winner, click mo lang kung sino yun, no? So, sabihin natin ay automatically tapos ang gusto mo ay 1,000 visit lang. So, sino man na after 1,000 visit, yun na yung pipiliin niya. Ibig sabihin sa split test, automatically matatanggal na yung loser, matitira yung winner na. Okay? So, yun yung para dito, no? Ngayon, punta naman tayo sa form. No, ito na, magko-collect na tayo ng information, no? Dito tayo sa second page. Okay, so ito yung mga i-collectahin mo na information. So, meron dito name, email, at saka yung message. So, ngayon, let's say ang gusto mong mangyari ay bukod sa name, email, and message, gusto mo na madagdagan to. Na gusto mo mag-collect din ng phone number. So, gagawin mo lang dyan, ay click mo lang yung yan, phone na. Pwede kang mamili dito, no? Phone number, kapag wala naman, pwede dito. So, syempre, phone number yung gusto mo, nakalagay mo lang yan dyan. May makikita ka dito na save, no? Don't forget to click save. Now, ngayon, let's say, kunyari gusto mo mag-add ulit, no? Ng additional information na mako-collect mo. Let's say, gusto mong mag-add ulit. This time, ang gusto mo naman ay age. Kaya lang ang problema, wala dito siya, di ba? No, wala dito. So, pwede mo piliin dyan, text field. Okay, tapos ilagay mo dito ay age. No, ang problema mo nga lang dyan kasi kapag wala doon sa pagpipilian, ay hindi siya mababasa ng maayos sa contacts, no? Mamaya ipapakita ko sa inyo, no? So, ngayon para ma-distinguish mo mabuti na yung information na binigay sa'yo ay age mismo, ang pwede mong gawin ay click mo yung edit. Tapos dito, field type, no? Number only, 'di ba kapag age naman number lang siya, 'di ba? So lagay mo age tapos hindi pa siya map properly. So ang gagawin mo lang, define as new CRM property siya. So ano yung CRM property na gusto mong i-add? Kumbaga, kapag tinignan mo yung contact information nila, ano yung gusto mo nalalabas na label doon? Siyempre, gusto mo lumabas ay age and then field type mo, number. Okay, tapos allow adding this property to forms to collect. Yan, pwede mo i-click yan, no? So, save mo na siya. Ayan. Tapos dito, pwede mo i-click yung required. Okay? So, para ano na siya, yung tawag dito, hindi sila makapag-proceed agad din nila na napifill upan yan. So, click mo lang siya. Ayan. So, ito na yung ano niya, ito na yung itsura niya, no? Okay. So, again, no, don't forget to click save ulit. Ngayon, dito naman, meron kang makikita dito na settings. So ngayon, let's say ang gusto mong mangyari, every time na may nagfi-fill up ay napapadalan ka ng email, no? So let's say yan, kunyari ay juan@gmail.com. Yan. So ibig sabihin diyan siya ipapadala. Tapos ngayon, nakalagay dito submit, 'di ba? So ano yung gusto mo nakalagay doon, no? So pwede mo siyang baguhin. Pwedeng click here or kung ano man, no? Tapos go to page. Saan mo sila gustong papuntahin after nila diyan? Okay, so puwedeng, click mo yung next step, 'di ba? Thank you page. So dito naman ay tag contacts on new message. So actually puwede niyo silang i-tag, no? Ano yung gusto mo na tag do sa ano na yun, dun sa tao na nag-fill up nung form. So for example ay sabihin natin ay, submit. So kapag submit yung pinili mo, ibig sabihin ay alam mo na yung mga tao na may tag ng submit, sila yung mga nag-submit na ng form sa'yo. Actually, kung meron kang list na nagawa na, no, pwede kang mag-add ng list. Ayan. Okay, so click natin yung save. Ngayon, ang gagawin natin ay, syempre, dalawang page pa lang siya, no? Gusto natin mangyari, saan sila mapupunta, di ba? After nila mag-opt-in, saan sila mapupunta? Pwede mo silang dalhin sa thank you page, no? Pwede kang mamili dito kung ano yung gusto mong thank you page nila. Okay, so after nila mag-fill up, no, saan mo sila gusto mong papuntahin? So let's say dito, no? Select na natin siya. Okay, anong page yun? Thank you page. Ayan, thank you template, public, okay, and then add. Ayan, so ito yung itsura niya, no? Ngayon, ang gawin natin ay ganito, no? I-ano natin,
i-test natin, no? Punta tayo dito sa ano, sa main page natin, version A. Tapos i-ano natin, i-test natin, no, na mag-fill up tayo ng form. So click lang natin 'to, no. Ayan, then let's say lagay tayo, no, Juan de la Cruz, email juan@gmail.com, message, test, no, phone number 0909, and then ang age natin ay 31. Okay? Tapos submit. So pag submit niya, dito na sila napunta, di ba? Ngayon, i-check natin kung saan napunta yung information na yun. So, punta ka lang dito sa contacts. And then makikita mo dito, ito yung nag-fill up, no? Makikita mo dyan yung, ano, yung mga submission, no? So, click natin to. Makikita mo dyan, ito, form submit, makikita mo kung ano yung mga sinagutan niya ng form. So, dito yung fill up natin, no? Juan de la Cruz, email, test, ayan, no? Phone number, tsaka yung age niya. Dito, makikita mo din, doon sa properties, no? Yung, di ba, inad natin sa properties, yung age, nandyan din siya. Pwede mo rin siya makita dito sa settings, ayan, makikita mo dito na ano yung mga available na. Okay, so inad natin yung age dito. Makikita mo din ano yung mga nakatag na. Ayan, so parang gano'n siya. Ngayon ay balik tayo dito sa ano, balik tayo dito sa builder natin. And tingnan natin yung thank you page natin, no? Dito kasi sa thank you page mo, pwede mong gawin ay pwede mo i-maximize 'to kasi ano 'to, another traffic para sa'yo. So, pwede mong gawin dito ay depende 'no, kung ano yung purpose ng business mo. Pwede kang mag-add ng video dito na para makakatulong, para mas makilala ka nila, para mas maging interesado sila sa business na ginagawa mo, 'no? O kaya naman pwede mong gawin ay tawagan ka na nila, 'no? Para sila yung ano, sila na yung mag-reach out sa'yo para mag-inquire about do sa product or sa services na ino-offer mo. Okay? And that's it for this video tutorial. I hope na marami kang natutunan and see you on our next video training.